Pagkatapos pong matabla ni Wasiso kay Grandmaster Alireza noong round number 3, 2 points po ang kalamangan ni Alireza. Tapos yung sumunod na round number 4, kalaban ni Wesley Dominguez, natabla na naman si Wesley. At ang matindi doon, nanalo si Alireza kaya 2.5 na ang kalamangan ni Alireza. Pero round number 5 po, bumawi si Wesley. Tinagpas si Lebon Aronian, si Alireza natabla. So, 2 points na naman ang kalamangan ni Alireza. At ito ang matindi. Kalaban po sa susunod na round ni Grandmaster Wasiso, yung sumusuki sa kanya na si Grandmaster Maxim Maxielagreb. Matindi to. Kasi ito po ang standing at pairing pakita ko na bago po tayo magtuloy, mag-analyze ng game. Ayan po yung pairing eh. So kung titingnan nyo po, si Alireza 21 points, kalaban niya si Abdo Satorov. Si Wesley naman 19 points, kalaban niya si MBL. So kung sakaling manalo si Wesley, magiging 20 siya at matalo si Alireza isang puntos na lang kalamangan. Ano ang nangyari? Mabilisan po natin titingnan kung ano ang nangyari between Grandmaster MBL at Wesley So kasi natabla lang po yan. Ito po, Grunfeld po yan. Lagi nilang nilalaro. Sobrang dami ko ng video analysis ito kasi paulit-ulit nilang nilalaro ito at nagsawa na akong gawa ng video yung Queen Sacrifice na tabla. Ayan o. Ayan. Queen Sacrifice na tabla. Ayan, repetition. Yan po ang nangyari. Maraming beses ko nang inanalyze yan. Tingnan nyo na naman old videos ko kaya hindi ko na-explain. Anyway, dahil sa tabla na yan, ang magandang tanong, ano nangyari between Grandmaster Alireza and Abdo Satorov? Kasi pag si Alireza nanalo kay Abdo, iwan na si Wesley. Hirap na makahabol. Tingnan po natin yung nangyari sa laro. Puti po dito si Alireza. Kailangan manalo ni Abdo para may chance si Wesley. Tingnan po natin ha. Tumira po ng C4, nag-E6. G3, aba, ang weird ng opening, no? Nag-D5, pero na-transpose po sa tinatawag nilang Catalan. Ayan, no? Catalan po yan halos eh. Okay? So, lahat po yan normal. Idea po ng A6, mag-B5, mag-C5. Typical po yan na sinagod na Queen C2 agad, nag-C5 naman, nag-Knight C3 develop, nag-Queen C7, and then D4. Pagka D4 po, hindi kinapture B5 na. Pagka B5, nag-bishop po doon, ina-attack rin na tumakbo lang sa may A7. Nag-D5 naman, ito pong si Alireza na medyo magtataka kayo dyan. Coach, libre yan na. Pinakain. Ang mangyayari po kasi dyan, pagka tinakes mo, magkakaroon ng napakagandang E4 ay hanip. Grabe, lalim po. No? Lamang daw puti dyan. O, anong ginagawa ng E4 na yan? So, pag kinapture mo, most likely, knight takes E4, pag kinapture mo na ganyan, eh, medyo ipit-ipit ka sir eh. Ipit-ipit, may knight E5, may pressure doon. Diba, may threat na ganon, mahirap. No, ibalik lang natin. Pag hindi mo naman po yan kinapture, let's say, tinulakan mo lang, aba, sasabayan ka lang, knight jump. Tumalon. May threat po dito yan ha. Pag tinex mo lang, pawn takes lang. O, yung king mo nasa gitna, hindi ka makapag-develop na gano'n kasi may kayo own. Ang lalim ng tira ni Alireza na yun. Ibalik po natin, no? Anyway, ang ginawa po ni Noderbeck, kinapture niya yan ng pawn eh. Pero ang nakakapagtaka, akala ko yun na nga kasi tingnan nyo mali. Iba tinira ni Alireza eh. Namblablab lang pala. Nag-A4 eh. Ayan no. At lamang si Noderbeck ng 2 minuto sa oras may kita. So in A4, na mali kasi may B4. Pagka B4, knight takes D5, kinapture, nag-queen E4. Ayun pala yung plano ni Alireza. So nag-bishop lang po sa E7. Siguro magtataka kayo, coach, ba't binigay yung knight? Pwede namang iatras. Meron po kasing knight dito na ikot. Threat ito. Walang mapuntahan yan eh. Oh. Tapos ang matindi yung kasunod na knight C4, ganun eh. Kaya, ang ginawa, binigay na lang bishop e7, tinix, knight f3, or knight f6, tumakbo rin na, bishop develop, nag-castling, at ito po ay slightly better for the side of Noderbeck. So, ang ginawa po, nag-knight e4, nag-rook d8. Tumakbo yung reyna, nag-bishop lang doon, pinipressure po yung kabayo na tinirahan ng rook d8, blunder. Ibalik ko lang ang tamang tira, i-capture daw po dito agad-agad pagka takes rook fd1 for some reason. Bakit? Kasi pagka tira po niyan, kinapture lang. Pagka king takes g2, may tira pala ditong matindi. Simpleng-simple lang po. Queen lang sa c7. Lamang na daw.
na hindi nakita ni Abdul Satorov. Bakit lamang daw yan? Kasi inaatake po ito, hindi po madipensahan. Yan. Ngayon, pag umatras ka kasi dito, 1 pawn down na malinis. Basag pa yung pawn structure. Pag umatras ka naman dito, may C4. O, wala eh. Pag dumipensa ka naman, may rook E8 nakapin ka. Kaya lusaw daw yan kung ganyan yung ginawa. Kaso, hindi po nakita. Ang tinira, kinapture agad. So, pagka takes tinex, tapos nag-win E7 lang. Pinalit-palit, naging equal. Pero, nagkamali po si Alireza dito. Ang pinapatira kasi, ipalit-palit mo lang daw lahat. Tabla. Basta palit-palit. Pero, ang tinira po niyan is Bishop F4. So, ang nangyayari, binibigay niya ito. Pero, si Alireza may plano dyan. Example lang, no? Capturein mo yan. May rook Fe1. Ang only square mo is dito or G4. Titirahan ka lang ng Bishop D6. May bawi po. Yun po yung pinaka-plano niya. Anyway, ang ginawa po, hindi kinapture. Tinirahan ni Abdul Satorov ng brilliancy move, Knight D5. Ano meron sa Knight D5 mga sir? Inatake yung bishop pa. Ang tanong, coach, binibigay. May check kasi. Kaya napilitan Queen C4. Depensahan yung bishop na tinirahan ng Queen E6. So, ano na naman meron dyan? Ba't binibigay ito? Grabe naman ah. May Knight takes F4 po kasi pagkapunta mo doon, Queen G4, takbo ka, medyo alanganin po yung pawn structure, hindi safe yung king, may mga ganon-ganon, tagilid. Kaya nga po ang ginawa, nag B3 na lang. Na mali din dahil pagka knight takes, kinapture po yan ng pawn. Hindi po pwede yung queen kasi pag nag-queen takes po makakain ito. Kaya kinapture din yung queen takes at ito pong endgame is definitely better for the side of black. Bakit? Pagka rook B8, meron pong pass pawn dito. Pangit pa yung pawn structure. So, lamang po si Noderbeck plus lamang din po sa oras. So, ang ginawa po niya, nag-king move. Tinulak yung pawn na mali daw. Masyadong maaga. Dapat daw A5 muna. Pero bakit mali yan? Kasi yung king makakalapit pero hindi nilapit eh. Mabilis daw pong makakalapit yung king na ganun. Hindi nilapit gumanon. E di nakapasok, lumapit yung king, tinulak yung pawn, lumapit yung king, nag G3, equal pa daw or G6 at mabilis tumira si Abdu. Ayan, pinapalit which is good pag napalit pero hindi ipapalit yan. Okay, inatake yung pawn kaya tinulak at eto na, lumapit na po yung king ni Abdul Satorov kasi medyo tied up naman na po yung mga pyesa ng puti eh. Nagbabantay ito dito, nagbabantay dyan. So, hindi makagalaw ko yung king magtatrabaho na. No, nung gumalaw yung tore, tingnan nyo, tinakmo na yung tore para makarook behind. O, diba? So, ang ginawa po, yung palang purpose, atake sa C4, pero tinulakan lang eh. Hindi matakes ito, kasi rurok behind, and then hindi mababantayan. Kaya, napauwi. Pagka uwi, kining mo ban. Preneben pumasok, tinirahan lang po ng tori doon, binantayan yung pawn, binantayan din, tinulak yung pawn, ayan. Kasi pag kinapture ito, limas-limas yung tatlong pawn. Kaya, king ang tinira, pero rook A6 to defend. Nag-king lang doon para bantayan ng husto na tinirahan ng rook E3 or A3. At ang purpose niyan, sinusugswang po eh. So, hindi makagalaw eh. Hindi ka makagalaw eh. Hindi makagalaw po yung tore, hindi makagalaw yung king. Pag king ka tulak. Pag gumalaw yung tore, let's say, gumanon ganon, kakainin to. Kaya hindi po gumalaw dyan, nagtulak na lang ng pawn eh. Pagkatulak ng pawn, in H4 lang or H5, mali pa daw. Ang tamang tira daw po is King F6. Pagkatira daw ng Rook G1, ganito daw oh. Tindi ng ikot, no? So, yung H5, hindi pa daw maganda, no? Wala kasi yung idea na King H5 later on. So, ang ginawa, kinapture. Kaso, yan yung pinakamaling tinira ni Alireza. Wala na kasing oras. Ang pinakamaganda daw, pabalik-balik ka na lang para tumagal. Kaso kinapture niya, pagkabagsak po ng E3, ayun na nga, nalimas yung tatlong pawn eh. So, ang ending, pati yung H4 bumagsak, 3 versus 1 pawn, at ito po ay madali na. Ayan. So, binigay na nga lang po yung isang pawn kasi isa-sacrifice na lang yung Tori dyan, at yung dalawang pawn ay mahirap bantayan dahil sigurado, isa dyan magpo-promote. Nag-resign na po dito o baka naubusan ng oras kasi kahit mag-promote yan, it takes, promote din. Ganyan po mangyayari. Ang ending, may nalabing isang pawn, magpo-promote. Panalo yun. At ang naging standing po nila, after ng round na to, maganda. Dahil 1.5 na lang ang kalamangan ni Alireza at meron pang 4 na larong nalalabig. 4 na games pa guys. So, eto po ang pairing para po sa next round. No? Tingnan nyo po.
Ayan, medyo exciting na ito. Kasi 19.5 si Wesley, kalaban niya si Pragnananda. Si Aleresa naman, 21, kalaban si Nepo. So, sana manalo si Nepo, tapos manalo si Wesley, 0.5 na lang kalamangan. Ano ang nangyari sa next zone na yan? At yung kabuuan ng torneo, gagawa ko po ng video. Abangan niyo po. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkita. God bless mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.